'Di ba? Ang pagtutunan nyo ng pansin, yung mga inayupa kayo, yung biyahe na naman ni Bangag Jr. 'Di ba? Meron naman siya. Ano gagawin mo sa India? Ano bang merong hayop sa India? Magpapabottom ka ba doon, Bangag? Alam nyo ba, mga hitad? Napanood nyo ba yung aming yung group namin kanina? Aba, mga atse. O, di may chismis muna tayo. Mag-break muna tayo ng konti. Sabi ni Unknown, mga low breaker. Yeah, they're low breakers. Alam nyo ba, mga atse? Mga hitad. May chika boom boom ako sa inyo. So, kanina, I hope napanood nyo yung medyo mahaba lang yung aming panel discussion with my team Alindog. Pag may time kayo, silip-silip lang kayo or makinig kayo, gawin nyo kaming radyo. Marami kayong mapupulutang aral dyan. So itong si Dean Chase, mga kababayan, ay kasama namin sa panel discussion at may audio-video na pinarating sa kanya na may isang opisyal ng gobyerno, baka Bangag ito, hindi natin alam, baka si Bangag, na binubottom botomesa. Yung mga pokla ko, mga kaibigan, alam nila, no? So, merong nakuha si Dean na sinend sa kanya na nakatuwad daw. Oh my God, kadiri. Kailan ko ba ikwento ito? Na binubottom, okay? Itong boylet na leader daw eh. So, leader, pwedeng si Bangag. O, pwede pa, leader ba sa gobyerno. Tapos, sa background, ay maririnig ang boses ni Lisa Tanas. So, ito na ba ang mga orgy moments nila? We don't know. Okay? At hindi natin pwede ilabas sa video yan. Ay, hindi natin pwede ilabas yan sa yung mga ganyan. Bawal yan. Gusto nyo ba makita? Kadiri. Oh, ano yun? Ritual? Siguro yun, sabi ni Marigold. Alright. Oh, di ba yun ang mga chika bumum namin na na-miss nyo kanina mga atche, mga palangga. So, may binobottom, yun ang term ni Din eh. May binobottom, tawag pala doon bottom at saka top. Okay? Sabi ni Benjo, tinotorbong opisyal ni Bangag. Mag-isip nga kayo ng maayos na word doon. Sa Pornhub, baka pwede, sabi ni Josie. Hoy, ikaw mukhang nagpo-Pornhub ka. Basta may pinapatuwad daw itong, oh my God. So, I don't know, di ba? Kung pwede natin ipasa-pasa ng private yan. Tinotorjak. Ayan, I think that's the right word, sabi ni Nora Sakin, okay? Liz Vergara, nakita mo ba yung video? Ayoko na muna mag-comment dyan, palangga. Tinotoro daw. Ang daming word. Sabi ni Rayson, ay Rayson, gising ka pa. Anyway, yun ang marites natin. Sino kaya yon? Sino ba yung mga binabae dyan sa ano na yan? Marami kasi mga binabae dyan eh. But anyway, abangan nyo na lang kung makaka-receive kayo ng private copy sa inyong mga email. I don't know. Okay. My email is marlicanetwork@protonmail. Ay, teka muna. Diyos ko, muna tayo. Mag-lipstick muna tayo, mga hitad. Okay? Nakalimutan natin ang ating iconic Claire Collective. Be iconic, be the revolution. Alright. Ayan. So ngayon, mga kababayan, Diyos ko po, bottom-bottom, ang aga-aga mo, Marlica. Nang bubulabog ka ng buhay ng may buhay. So ngayon, balikan natin yung issue dito sa paglalamyerda ni Bangag, no? Pupunta siya ng India. Nakita niyo, binabaha kayo dyan, di ba? Krisis sa ating bayan. Hindi kayo makabili ng pagkain, ang taas ang presyo, gasolina, lahat. Ano pa ba? Talamak ang smuggling nila ng gobyerno. Talamak ang lahat. Tignan mo nga, yung PGH. Hindi makapasok ang ating mga kababayan dahil overcapacity. At si Bangag pupunta sa India. Bakit na naman sabi yung biyahe doon? Di ba? Si Boy biyahe. Pabiyahe-biyahe na lang, ilan milyon ang gagastusin ni Bangag doon sa biyahe na yan? State visit ba yan? Ilan? Airfare, hotel, magpupulburo na naman sila. Convoy, mga allowance ng mga alpotera niyang kasama. Yung mga asawa ng mga cabinet secretaries niya. O yung mga kabit. Yun nga, yung entourage. Ilang kilo kayo ng pulburon ang bitbit ni Bangag? Papuntang India. O baka titira na naman sila doon. Imbis na magtipid, babiyahe na naman ang hinayupak. Imbis na ibigay sa inyo, magpatayo ng mga regional hospitals, ibigay ang pangangailangan ng bawat Pilipino, ayun, rarampa na naman at iiwan na naman na siya, magkatiwalaan na naman itong isa pang hudas na si Versamin. Di ba? Puro optics lang yan. Yung pag-travel ni Bangag. Wala naman siyang solusyon eh. Anong solusyon? Ano yung mga nakaraan niyang travel? Di ba? Yung mga pledges. Yumaman ba kayo sa pledges? Napunta ba yung mga pledges? Di ba? Wala. Asan na yung mga nag-pledge?
inulat ba ng tara-tara dyan sa communication office na, ito na yung mga pledges. Yung pledges, naging investment na. Nagkaroon talaga ng investor. Naging kontento na lang kayo sa sinasabing, sa sinasabi ni Bangag na, ano tawag dyan? Na, ikot ako, pupunta ako ng ganito, pledges, may nakuha tayong pledges. Yung pagpunta niya sa Amerika, na ipinagmalaki niya, from 20% tariff na ipapataw sa produktong Pilipino, product of the Philippines coming in here, 1% lang. Talong-talo Pilipino dyan. Ngayon, optics lang. Anong napala niya? Yun lang ang napala niya sa Amerika, sa amin. Nag-optics, tinanggap si Bangag. Di ba? Sa Oval Office. Ano sabi ni Trump? Di ba? So many representatives ni Bangag. So many. Hindi siguro makapaniwala si Trump na bit-bit ni Bangag ang so many representatives. At hindi lang yun, mga kabinete niya, kasama yung mga kabit, ulitin natin, ang mga alpot na mga nakadikit, ang mga bigaon, ang mga alpotology, di ba? Anong drama-drama yan dyan sa ano na yan? Sa India na yan, mga bakit sa India? Ano meron sa India? Baka meron naman silang tinatanim doon na may pinatransport sila or I don't know. Di ba? Imbis na tutukan niya, kayo dyan sa Pilipinas, yung agricultural sector, well, alam mo, mapapaos lang ako dito kasi hindi naman talaga niya tututukan yun palangga Dahil nga sila magkakasabot, kidnapper, smuggler. Ano ba, Maharlika, paulit-ulit ka na lang. Alam mo na smuggler, kidnapper, kawatan, ito mga inayupak na to, hindi ka pa nagsawa sa kadadaldal. Hindi ka tayo magsasawa sa kadadaldal kasi pag tumahimik tayo, panalo sila. Dahil magkakasabot na sila, magkakakampi na sila. Tignan mo si Dilima, di ba? Tignan mo si Irese. Nagdadakdak na naman sila, di ba? Patungkol nga na sa impeachment ni Sara, dapat ganito, ganyan. Dapat, yung desisyon ng Korte Suprema, hindi tama yan. Hindi yan patas, dapat silipin ng Korte Suprema. Hindi pa tapos ang laban. Kailangan ko pa sumubo ng saba. Ganun. Di ba? Kailangan ko pa lumantak ng saba. Kasi yun ay frailties of a woman. Yung mga paglantak ko ng saba, di ba? Titira na naman si Vice President Inday Sara. Sabi ni Dilima, hindi pa yan, hindi pa yan tapos yung ano na yan, yung ano tawag dito, yung impeachment ni Inday Sara. Meron pa tayong pwedeng gawin. Maghanap tayo ng mga mag-rally, mag-optics tayo, di ba? Meron pa tayong legal remedy, chuchu-chuchu. Andyan ba, dito kami sa House of Representatives. Mag-motion tayo, although meron silang motion, di ba? Hindi sila marunong tumanggap ng pagkatalo. Kasi magkakasabwat yung mga inayupak na yan. Kasi nga, syempre, alam naman natin si Dilima, nalaman natin na siya ay lumantak ng sandamakmak na saba ng kanyang mga bodyguards. Di ba? Lalo nitong si Dayan, lumantak siya, nilunok niya yung mga kulugong saba, kadiri. Na magtatapos yung since birth is anti-Marcos siya. Ngayon, dinidilaan niya na ang kipay ng mga Marcos. Di ba? Para na siyang asong julul na hindi nila kayang mag-kundina o mag-criticize sa Bangag kasama si Kiko Matching dyan sa Senado. Lahat sila, si Bam Aquino. Ayaw ko, si Lisa Tanas ba nagpanalo sa kanila? Diba? Posibleng nanalo yung mga jutang Genemis na yan. Daming issue na kailangan yung manindigan. Kailangan yung tapusin ang mga Bangag. Mag-speak up kayo. Dapat nagre-resign na yung hinayupak na yan. Dahil paulit-ulit na lang ang buhay ninyo. Ngayon, dyan sa PGH, hindi kayo makapasok. Ang pinag-akabala nila, si Sara. Ipakulong o kinulong na si Duterte. Kidnapin si Duterte. Di ba? Ngayon, recently, meron silang, anong tawag dito? Meron silang, sinusulong itong si Francis, ano yan? Sa agriculture, in connection dito sa agriculture, si Chu Laurel, na nagsinungaling din sa kanyang educational background. Remember that? Graduate daw siya ng UST. Lahat ng mga in-appoint ni Bangag ay katulad niya. Nawala sa ayos ng pag-iisip. Aamyendahan daw nila yung agriculture, Coco Levy Fund. Remember that Coco Levy Fund na yan? That's Marcos na binuwisan itong mga magbubuko tawag doon, ng ating mga farmers, yung mga nagtatanim ng mga niyog, yung mga nagkukopra. Ano nang amyenda na yan? Hindi pa nga, di ba? Ginamit ng Bangag, ng tatay ni Bangag, yung sino dito, yung mga magsasaka dito? Mga palangga, may magsasaka ba dito sa inyo? Meron bang mga farmers sa mga nagtatanim ng mga nangyog, nagkukopra, di ba? Alam niyo yan, yung Coco Levy Fund na yan. Nung panahon ni Marcos, di ba, napunta sa mga cronies niya.
Like Danding, di ba? Remember that issue, mga kababayan? So ano tong pag-aamyenda na naman ito? Anong amyenda? Anong dramatization nila? Yung pondo kokobrahin na naman, 'di ba? Bibigyan na naman daw ng irrigation, abono, 'di ba? Ganun ang mga dramatization nila. Kailangan i-improve ang buhay ng ating mga magsasaka ng mga niyog. Dapat suportahan. Yung mga amyenda, eklabush na 'yan. Gumagawa sila ng mga ganyang klasing drama para bigyan ng pondo, then maganda sana yung idea 'di ba? Na ang mga magsasaka ay yung mga farmers natin, sa papel tutulungan nila. Pero ang totoo ay nanakawin na naman ng Bangag administration ang pondo na 'yan. 'Di ba? Pinangako 'yan nung panahon ni Bangag Jr. ni Marcos Sr. na yung buwis diyan sa na 'yan, yung perang malilikom nila, mga kababayan. Anong ginawa? Ibinulsa ng mga hinayupa. Kaya lagi kayong kawawa. Paulit-ulit na lang ang kwento ng buhay ng Pilipino. Yung pondo na yan, mapupunta na naman sa mga cronies ni Bangag na mga addictus benedictus.